At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong gabi mga kabayan, itong balita dito sa GMA News Online. Ayan, ang title ho, ayan naka-layover sa inyong mga screen. Bong Revilla calls for lifting Showtime suspension on humanitarian grounds. Ayan, basahin na natin ng konti, then explain natin ng konti din mamaya ha. Sabi dito, Senator Ramon Bong Revilla Jr. appealed to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to reconsider the Movie Television Review and Classification Board's decision junking the bid of its Showtime to lift the suspension on the variety show, saying this prevented numerous workers from making a living. Ayan, sabi niya. Without getting into the merits of the case, the MTRCB should be able to consider the welfare of all the staff and crew working in the show, who had nothing to do with the cited reason why the show was suspended, Revilla said in a statement. Eto, magbibigay ako ng konting reaction dito sa sinabi niya. Sabi kasi ni Senator Revilla dito, without getting into the merits of the case, the MTRCB should be able to consider daw, sabi ni Senator Revilla. Consider the welfare, yung kapakanan ng mga staff and crew na wala naman daw kinalaman doon sa pagsuspinde dito sa show na ito. Yung mga na-cite na mga violations ng It's Showtime. Unang-una, ang mga writers ang nagsusulat ng script niyan ng daily show, kabayan ha. Kasi yung mga naglalagay ng mga idiot board, yung dati idiot board yan, yung sa Manila paper ang tawag dyan, idiot board. So ngayon nga, naging high-tech na, so may teleprompter na tinatawag, kabayan, no? So yung mga yan ang trabaho nila, maggawa ng script, kung sinong una magku-cue, kung sinong magsasabi ng ganito, magtatawag, mag-a-announce. Lahat yan naka-script, kabayan, ha? Binabasa po yan sa teleprompter. Ayan. Yan ang trabaho ng production staff. So, medyo wala daw kinalaman, according kay Bong Revilla, ang mga tao behind the show. Eh di sana pala, na unang naisip ito ng ABS-CBN at ang producer mismo ng It's Showtime, kabayan, na kung mapapatawa na suspension ang It's Showtime, dapat miniting na nila ng ABS-CBN ang mga executive producer ng It's Showtime para pagsabihan sila na, hey, come on, baka mamaya mapatawan tayo ng suspension dito, kawawa itong mga maliliit nating trabahador dito. Because, kabayan, that is command responsibility na tinatawag ng ABS-CBN at ng mga executive producer ng show ng It's Showtime, ang kanilang mga trabahador. Hindi ho yan sakop ng pag-regulate ng MTRCB ang tungkol sa pamamahala sa kabuhayan ng kanilang mga crew. Kaya nga, dapat nga 1 month ba yon or ilang days? Pero nagsuggest itong si Chairperson Lala Soto na huwag naman ganun tagal. So 12 days, ayan ang sinuggest. Kasi parang yan parang kagaya yan sa police station, kabayan. Kung sinong hepe doon, halimbawa, may hepe doon sa isang police station, no? Tapos, nagkaroon ng mga palpak, naggawa itong mga kapulisan doon sa istasyon na yon, sa Station 7, kung ano station halimbawa dyan, no? Kahit na wala pa hong kinalaman ang hepe nila, kasama ho siya sa masisibak sa pwesto. Bakit? Because command responsibility ng hepe ng isang istasyon ng pulisya na bantayan at tutukan ang mga tao niya sa paligid. So, kung hindi mo alam ang nangyayari sa mga tao, bakit ka pa dapat ilagay na hepe dyan? The reason why na nagtataka tayo minsan, siguro yung karamihan, bakit wala namang ginawa sa hepe, ganito, bakit pati siya tinanggal sinibak? It is because command responsibility niya yung mga tao niya. Yan ang tinatawag dyan. So dito sa show ng ABS-CBN na It's Showtime, command responsibility ito ng mismong ABS-CBN itself, and then command responsibility ito ng mga producer, no, ng kasi maraming producer yung show
May executive producer, may line producer, may segment producer. Maraming producer yang kabayan ang mga shows ha. Sa isang show lang, sa It's Showtime, E80, maraming mga producers yan. Executive producer, may line producer, may segment producer. Maraming mga producer yan. Kaya binubuo yan sila ng isang production. Ayan ha. So, sa sinabi ni sabi ni Senator Bong Revilla, if a mistake was made, one person's sin is not the sin of another. Tama yan. Dapat, ang nakaisip ng salita na yan, yung ABS-CBN at mismong It's Showtime. Na ang kasalanan ng isa, dapat hindi maging kasalanan ng lahat because wala silang kinalaman doon. So, dapat dahil command responsibility ng It's Showtime, ng mga nakakataas dyan sa It's Showtime at ng ABS-CBN, dapat miniting na nila yan, ang mga host nila at pinagsabihan sila because according sa MTRCB Kabayan, 11 na violation ang nagawa. According ito hindi ito sa akin galing according ito sa nakalap nating impormasyon sa MTRCB, 11 violations ang meron ang It's Showtime. So parang every month nagkakaroon sila ng violation, and yet hindi man lang natawag pansin ito ng mga taga ABS-CBN tsaka mga producer ng It's Showtime para i-meeting sila na, hey, marami na tayong warnings. Mamaya pag napatawan tayo dito ng suspension, kawawa itong maliliit na trabahador natin. Di ba? Na itong mga artista na ito kasi may mga pera ito. Di ba? Dapat inisip nila ito. Huwag ninyong ipukol sa mga tao sa paligid. Huwag ninyong isisi or ipamuka sa MTRCB na nag-end up sa ganito ang lahat because negligence yan ng mismong show. Kasi kung kayo mismo sa show ninyo dyan sa It's Showtime, inaisip ninyo yan na baka madamay itong mga maliliit na trabahador dito sa ating produksyon sa ginagawa natin itong hindi maganda, kawawa sila. Kayo ang una dapat nakaisip niyan, hindi ang MTRCB. Ang trabaho ng MTRCB is to regulate lahat ng mga palabas sa telebisyon at inilalabas sa sinihan ng mga pelikula. Ngayon, concerned din sila dyan dahil ang mga board members nila dyan is consist din yan ng mga artista. Nakita ko doon si Tercio Cruz III, nakita ko doon si Joko Diaz. So may mga taga-showbiz din yan sila mga board member kabayan. So pagdating dito sa sinasabi ni Senator na ang kasalanan ng isa, hindi naman is not the sin of another. Yeah, tama yan. Pero, hindi dapat dito yan mapupukol sa MTRCB, kundi dapat doon ninyo yan sabihin sa mismong taga-ABS-CBN at It's Showtime dahil dapat from the time pa lang na nakareceive sila ng maraming warnings from MTRCB, dapat seryoso sila at miniting na nila itong mga tauhan nila dyan sa It's Showtime and kinausap na nila at ginawan ng warnings. Sila na mismo dapat nagsabi dyan at nag-come up into a decision na, hey, mamaya mag-end up ito sa suspension, kamusta naman itong maliliit nating trabahador? Kung talagang concern kayo sa inyong mga maliliit na workers. Ayan lang ang ating masasabi dyan, kabayan.